Halos 700,000 ang turistang bumisita sa Puerto Princesa noong 2012. Pero maraming lugar sa probinsya na balot pa rin ng dilim. Sa Barangay Buena Vista, higit 1,000 ang residente. Wala pa rin silang linya ng kuryente. Nakatanggap sila ng 3 street light at 4 na solar panel mula sa Department of Energy noong 2007. Ang pagkakaalam ko po kasi niya, galing sa DOE yan. Pero ang sabi naman ng isang kasamahan ko na na nakatanggap ng mga items na yan, galing doon sa Malampaya. Tatlong taon ang lumipas. 1 street light at 2 solar panel na lang ang gumagana. Mahirap kasi mag-maintain ng solar. Hindi kasi siya sustainable kasi pag nasira na yung battery niya, napakamahal ang battery. Sabi nga nila, nasa 5,000 daw yung battery. Saka hindi rin namin pinalo up dahil nga nakita namin yung mga unang taon, madaling nasira yung 2 street lights. Ang baterya normally 500 cycles. So kung kada araw nagcha-charge ka, that's only 500 days. So that means 1.5 year lang. Hindi, more than that, hindi na siya tatagal. Noong 2010, bumili ng generator si Minerva. Nakikikabit dito ang mga kapitbahay niya kapag gabi. Nag-check po ako ng listahan po namin sa ilaw dahil maniningil na po ako. Kasi gagamitin po namin, magpapandar na po kasi ako ng generator. Manang, pasingil po. Ang babayaran mo is 20 kasi kagabi wala kang ilaw, pangalawa ngayon. May tag 10 ang isang gabi, di ba? 10 piso kada ilaw ang bayad sa kanya. Manang, pasingil po. 20 pesos sa radyo. Ay, wala ka pa. O sige. Tao po. 30 pesos naman kapag Pasingil po. telebisyon. Kagabi meron kayong TV, di ba? 30. Ibalik ko lang bariya, ha? Thank you. Ang konsumo tumatagal ng 4 na oras. So, clip po ninyo. 5 araw na siyang walang bayad sa ilaw namin. Kaya ngayon nagkapera siya, binayaran niya ng buo. Dati, 35 kapitbahay ang nakikikabit sa kanya. Pero ngayon, 15 na lang. Kinukulang kasi sa pambayad ang mga kapitbahay niya. Yung aking listahan, kapag blanco, ibig sabihin sila hindi bumayad. Ginagastos sa generator ko para makailaw po kami. Puro palaging tapan, wala pong kinikita dito. 2 na ang naging generator ni Minerva. 25,000 ang halaga ng una niyang binili. Ang kasalukuyan niyang ginagamit, 22,000 naman. Tatlong litro ng krudo ang kailangan para umandar ang generator mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Kailangan din ng 4 na litro ng langis kada buwan para sa pangangalaga ng makina. Sa totoo lang, ma'am, mahirap talaga, ma'am. Butas na ang bulsa, puyat ka pa. Pagdating ng umaga, hindi ka makakatrabaho ng katulad, magsasaka po kami. Hindi kami makagalaw ng normal na galaw dahil puyat nga hanggang alas 10. Kasi kapag hindi ko po na
nakasyahan ng hanggang alas 10, magrereklamo po yung nagbabayad. Kailangan ng generator sa kanilang lugar. Okay lang sa'yo kahit gano'n sa nakong mo. Ito lang po ang aliwan namin hanggang alas 10 po. Halimbawa, kapos kami, sa ilaw lang ang kaya naming bayaran. Kung may 30 pesos kami, magpatibig kami katulad ngayon. Nakapanood ang mga anak ko. Masaya na rin po sila. Pero mas maganda raw kung may linya sila ng kuryente ng Palawan Electric Cooperative o PALECO. Kung hindi i-set up yung infrastruktura para sa kuryente sa Palawan, mas mahal talaga ang privatized at tingi-tingi na pag-provide ng kuryente sa mga mahihirap. Hindi dapat ganon. At hindi naman kailangan maging ganon as long as i-fulfill ng gobyerno kay responsibility na ibigay yung servisyo na yan sa lahat na nangangailangan dyan. Unang-una, humihingi rin kami ng assistance doon sa mga government agency, kagaya po ng National Electrification Administration, doon po sa Department of Energy, sa provincial government kung minsan nagbibigay po sila ng tulong para po katulong namin na mapailawan pa po yung ibang mga barangay na gusto po namin pailawan po. Sa 270 million pesos na natanggap ng Puerto Princesa mula sa Malampaya Fund noong 2008, 20 million pesos lang ang ginamit para sa pagpapakuryente. 250 million pesos para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Siyempre, limited naman yung pondo namin. Alam namin hindi kakasya para sa power plant or whatever. Nirequest na lang namin sa mga infrastructure. Galing sa Malampaya Fund ang ginamit para maayos ang Sabang Road papunta sa underground river. Pero sa kalsada lang may ilaw. Ang mga residente, wala pa rin kuryente. Napakahirap sapagkat malaki po yung ginagastos dahil kami po ay umaasa lang po sa sariling kayod. Meron po mga genset pero napakalaki po nung maintenance kaya isa po sa problema namin kaya talagang dapat ho magkaroon ng kuryente. Dito, ang komunidad ang mismong bumibili ng generator. Kung susumahin po natin sa isang gabi po, halos umuubos po tayo ng 6 na litrong krudo. So sa presyo po ng krudo ngayon, 50 po bawat litro, so gumagastos po siya ng 300 gabi-gabi. Kung may totoong kuryente po, siguro yung bawat bahay ay sa loob na po ng isang buwan, baka mataas na po yung 300, depende po sa mga appliances po na ginagamit. Bakit sila bumibili ng genset? Because the most expensive electricity is no electricity. Ang DOE po are hell-bent on putting power plants in Palawan, basically coal and diesel plant, which is being rejected by the people of Palawan. Solar panel lang daw ang sagot dito ng lokal na pamahalaan. At saka itong street lights. Dahil ang makikita niyo yung mga street lights, hindi nga umaabot para sa dulo. Laki kasi pondo ang kailangan. At of course, yung mga request na ng barangay sa mga linya, yung para makakonect sila sa main line ng PALECO, tinutulungan natin. Pero sa higit 100 solar post, 7 sa bawat 10 na lang ang gumagana. Marami naman tayong ginawang paraan sana mapamintain, mapa-check up ulit yung mga ilaw. Ang problema, sandali lang eh. Hindi talaga ganun ka, siguro yung quality rin. Baka hindi rin ganun katibay. Pag alis nung mga engineers na nag-aayos, after a few weeks, sira na naman.
8 barangay pa sa Puerto Princesa ang walang linya mula sa Paleco. Dito naman sa Puerto Princesa, ang supplier natin hindi na yan Napocor, kundi mga independent power supplier. Saan hiwa-hiwalay din yung makina nila at medyo malalayo rin yung tinatawag na tinatakbo ng transmission line. Ginawan naman daw ni Hagedor ng paraan na magkaroon ng land-based power plant ang Puerto Princesa noong 1999. Pero hindi pa rin daw ito sapat para sa probinsya. We need additional power in Palawan. We need additional capacity. We will continue to look for other options for Palawan. Pero at this point, if they want immediate electricity at this point, we should encourage all forms of energy. Let us choose the cleanest technology that you can ever find for coal plant. Ang Palawan, ayon sa national government, hindi naman talaga prioridad ang kuryente sa kanila. Hindi kami kasama doon sa priority. Dahil nga, sasabihin natin, ang population nito hindi pa naman sapat na magiging profitable sila dito. Lalo na yung mga power provider, siyempre titignan naman nila kung economically viable to. Umaasa ang gaya ni Minerva na darating ang araw na hindi na nila kailangang gumamit ng generator. Kung sakasakaling darating sa amin ang kuryente, magpapasalamat po ako ng maraming. Mayamang lawa na napabayaan sa paglipas ng panahon. Ligtas kaya ang tubig nito? Hiningi namin ang tulong ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa Region 5. Pag sinabi pong water testing, we test the characteristics of the water. Para yung mga isda doon magkaroon ng good health at saka ma-evade natin ang natawag na fish kill. Bitbit ang mga aparato, nagtungo ang mga taga-BIFAR sa lawa ng buhi upang kumuha ng water sample. Pumili ang BIFAR ng 2 lugar sa lawa na pagkukunan ng tubig, ang Santa Cruz area at Center Lake area. We are going now to Station 1. Now, ayun, okay, Station 1. Doy, Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Wala kagandang mapa. Ito kasi ang bahagi na pinakamalapit sa mga kabahayan na maaring pinagmumulan ng kontaminasyon. Sa kalagitnaan ng pagkuha ng water sample ay biglang umulan, dahilan upang panandali ang maantala ang ginagawang water sampling. Basa na! Ang weather, isa yan sa mga parameters na pag-consider natin. When it rained, presence of ammonia was reduced. So, na-dilute ng tubig, ng rain, yung water na nasa lake. So, at least yung example, yung temperature. So, instead mainit, lumamig siya. Which is now very good for the fish. Upang maiwasan ang kontaminasyon, minabuti ng mga taga-BIFAR na isagawa kaagad ang analysis ng nakuhang tubig. Sa ginawang pagsusuri, lumalabas na malapit na sa kondisyong nakamamatay para sa mga isda ang tubig ng lawa. They are all in normal, desirable range for fish production. It's still normal, but it is nearing to the point 0.2, which is sublethal. Too many fishes. We say sublethal, nearing now to death. Ang tubig naman sa Lake Bato, batay sa pinakahuling pagsusuri, ay lumalabas na mataas ang ammonia content. Ang ammonia ay isang kemikal mula sa fertilizer sa paligid ng lawa. Masama ito sa hasang ng isda. Nagsisikap daw ang BIFAR Region 5 na isalba ang sinarapan. Pinagmabuti ng BIFAR na maglaan ng area na talagang exclusive. So siguro magsisiding, reseeding. Mahirap mag-treat ng isda sa lake or sa fish pond. It's because you are treating a community, not an individual. You treat the whole population compare sa tao.
Nababagala ng Tambuyog Development Center sa usad ng mga programa ng gobyerno para masagip ang sinarapan. Pag wala ito, walang malinaw na malakas na organisasyon ang mga mangingisda. Wala itong patutunguhan kundi ito ay pang-eleksyon lang o lip service o ito ay pagmipiski lang. Ano? Pero yung i-address talaga ang isang maunlad na fishing industry sa lawa ng buhay at ng bato, ay hindi natin maabot. The local government unit seems hesitant to take difficult decisions for lake management, which is not only true for lakeshore areas, but also for coastal areas or mga karagatan natin. Umaasa ang BIFAR sa aksyon ng LGU para malinis ang kanilang mga lawa. Andyan kami lagi at the beck and call ng LGU. Kasi primarily, ang responsibility ng mga lakes na yan is under the jurisdiction ng LGU. Siyempre, Lake Buhi. Siyempre, LGU ng, ng Buhi. So, kung kailangan nila ang aming technical assistance, andito kami lagi, lalo na sa water quality analysis. Alam din naman ng mga nakatira sa paligid ng lawa ang dapat nilang gawin. Para mapanatiling malinis yung lawa, huwag tapunan ng mga basura, yung mga nakakasira sa lawa. May size ang mga dito panghuli, yung mga lambat, may size yan para yung mga maliliit na isda hindi mahuli. Kaya nga pag in-inspect ng namin sa fisheries, yung mga lambat na hindi tama ay kinukumpiska yan. Yung mamalit na isda, hindi naman namin kinukuha. Pag nahuli namin, binibitiwan din para maktas yan. Kung tutuusin dahil alam na ng lahat ang dapat gawin para maisalba ang sikat na sinarapan, porsigidong aksyon na lang ang dapat sumunod. Kulang nga lang ng isang malawakang programa na mahigpit na ipatutupad at susundin ng lahat nang walang politika at pagpabor sa sino mang walang malasakit. Dahil ang yaman ng lawa, tulad ng iba pang likas na yaman, hiram lang nating nakatatanda sa susunod na henerasyon. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribileyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Nais po naming batiin ang ating mga kapuso sa abroad, sa Japan, Hong Kong, Singapore, Australia, Guam, Middle East at USA. Karangalan po ng GMA News TV ang maglingkod sa inyo. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mong malaman ang katotohanan.